Ang anime na ito ay tungkol sa isang dalaga na napaibig sa isang lalaki na nakatapo ng soda sa kanya. Isipin mo ito, isa kang awkward na tao na hindi kayang makihalubilo sa iba at palaging binubuli. Ganyan ang buhay ni Uka Ishimori noong siya ay nasa middle school. Madalas siyang tuksuhin at tinawag na Rocky dahil palagi siyang natutulala sa harap ng iba. Desidido siyang magsimula muli pagdating sa high school, ngunit sa unang linggo pa lang niya, nakasalubong niya si Kai Miura, isang matapang at palabang lalaki na may kulay lemon na buhok. Siya ang kabaligtaran ni Uka, kumpiyansa sa sarili, sikat, at walang takot na ipahayag ang kanyang saloobin. Ang isang simpleng aksidenteng pagtapon ng lemon soda ay nauwi sa isang bagay na mas malalim. Hinimok ni Kai si Uka na lumabas sa kanyang comfort zone, ipinakita sa kanya ang kabutihang hindi niya naranasan mula sa iba. Unti-unti, nagsimulang magbago si Uka, natutong magkaroon ng tapang, kaibigan, at pag-ibig. Nagsimula ang kwento kay Kai, kung saan papasok siya sa eskwelahan at halos lahat ay binabati siya ng good morning. Pero maya-maya, nilapitan siya ng isang grupo at sinabing, masyado ka ng agaw pansin, Kai. Dahil ba ito sa matingkad na kulay ng buhok mo? Agad pa siyang hinaras ng grupo, kaya naman inalag ni Kai ang lemon soda na dala niya. Sabay tutok sa mga ugok na ito. Pero tinamaan ng isang nakatulalang babae, si Uka Ishimori. Wala siyang reaksyon sa nangyari at sadyang nakatulala lang, dahil hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao. Nilapitan siya ng isang babae at nag-alala para sa kanya. Nag-zone out si Uka at halos mahimatay dahil may nakipag-usap sa kanya, at higit sa lahat, may nag-aalala pa sa kanya. Natigil si Uka nang humingi ng sorry si Kai sa kanya. Pero parang hindi ito sincere. Kaya pinaliwanag ng babae na ganoon talaga si Kai at siya na lang ang humihingi ng tawad para sa kanya. Wala pa ring reaksyon si Uka, pero natapos ito nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Kai. Agad siyang tumakbo, sabay sigaw, sorry po. Patawad po. Patuloy pa ring pinapasa ni Uka ang mabibigat na alaala niya noong middle school, kung saan palagi siyang binubuli at tinatawag na Rocky, dahil mukha siyang bato at walang reaksyon ang mukha niya. Palagi siyang sinasaktan at pinagtitripan ng mga tao. Pero nagtataka si Uka dahil masaya siya kahit natapunan siya ng soda ni Kai. Pinangako niya sa sarili na ngayong school year ay pipilitin niyang magsimula ulit at maging masaya at masigla araw-araw. Dumating na ang teacher nila, at kinabahan si Uka dahil baka mapansin siya nito, dahil siya lang ang naka-PE uniform. Pero maya-maya, pinagalitan si Kai dahil naka-PE uniform siya. Napansin din si Uka ng kanilang guro. Hindi alam ni Uka ang sasabihin, kaya sumingit si Kai at sinabing, natapunan kami ng juice at nabasa ang uniform. Dahil dito, pinagtawanan si Kai, at nawala ang atensyon ng mga tao kay Uka. Nagtataka siya dahil hindi naman nabasa ng soda si Kai, siya lang ang natapunan. Habang pauwi, sinabi ni Uka na hindi niya ganoon kakilala si Kai dahil isang beses pa lang niya ito nakausap at nakita noong bago siya mag-enroll sa high school. Sinabi rin niyang ang buhok ni Kai ay nagpapaalala sa kanya ng honey lemon soda at sumasaya siya ng sobra dahil dito. Pag-uwi niya sa bahay, masayang tinanong siya ng kanyang nanay, kamusta ang school, anak? Sumagot naman si Uka, okay lang po. Masaya. Natuwa ang nanay niya at sinabing, ayos pala, anak. Sa susunod, papuntahin mo dito ang mga kaibigan mo, ha? Hindi alam ni Uka ang isasagot dahil maski isa ay wala naman siyang kaibigan. Kaya umuo na lang siya. Pero biglang nagsalita ang tatay niya, ang astig ng mga nag-aaral doon, at mukhang mayayaman. Pwede ka namang mag-transfer, anak. Agad sumigaw si Uka at sinabing, okay lang ako, papa. Nagpunta ako sa school na yun kasi gusto ko. Ngumiti ang tatay niya at sinabing, sige. Habang nasa kwarto, nagtataka si Uka kung bakit niya nasabi yun. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa kanya sa eskwelahang yun? Sinabi niya sa sarili na sobrang overprotective ang kanyang mga magulang at dahil dito, lumaki siyang spoiled. Ito ang dahilan kung bakit siya naging pabaya at palaging sinisisi ang sarili. Ngunit ngayong araw, pinangako niyang magbabago na siya simula bukas. Kinabukasan, pagpasok ni Uka sa school, napansin niyang walang tao. Napabulong siya sa sarili, naku po. Masyado akong na-excite at sobrang aga kong nakapasok. Pero naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magpraktis ng pagbati sa mga kaklase niya. Sumigaw siya, good morning.
Sakto namang dumating si Kai. Dahil dito, sobrang nahiya si Uka at nagtitigan silang dalawa. Maya-maya, good morning, din si Kai. Ngunit nakatulala lang si Uka, kaya tinanong siya ni Kai, hindi mo ba ako papansinin, Uka? Nagpanik si Uka at nauutal sa pagsasalita. Kaya tinuruan siya ni Kai, good morning. Sinubukan ni Uka, pero mahina ang boses niya. Sinabi ni Kai, lakasan mo. Kaya sumigaw si Uka, good morning. Hindi makapaniwala si Uka at namula siya ng husto dahil binati siya ni Kai ng good morning. Maya-maya, sa klase, tinawag ng guro si Endo upang sumagot. Ngunit halos maiyak ito dahil hindi niya alam ang sagot. Kaya sinabi ng teacher, pwede kang humingi ng tulong sa kaibigan mo. Alam ni Uka ang sagot at naalala niya ang kabutihang ginawa sa kanya ni Endo noong nakaraang araw. Ngunit nagdadalawang isip siya, matatakot ba siyang mahusgahan ulit? Isa pa, hindi naman sila magkaibigan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla niyang tinawag si Endo at itinuro ang tamang sagot. Nagkahiyaan pa silang dalawa, pero nang sabihin ni Endo ang sagot, tama ito. Napabilib ang lahat ng kaklase nila, at nagpalakpakan sila. Laking gulat ni Uka, pinapalakpakan siya at may magagandang salitang sinasabi sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Maya-maya, pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Endo at nagpasalamat, sabay pakilala sa kanya. Hindi alam ni Uka ang isasagot, pero dumating ang isa nilang kaklase at sinabing may klase na sila sa kabilang room. Nagsalita si Endo at sinabing, tara na sa kabilang room, Uka. Nagtaka si Uka dahil inaaya siya ni Endo at alam nito ang pangalan niya. Hindi agad nakasagot si Uka dahil hindi niya alam kung paano mag-react kapag kinakausap ng ibang tao. Dahil dito, inakala ni Endo na hindi siya papasok. Pero agad na sinabi ni Uka, papasok ako. Ngumiti si Endo at sumagot, ayun naman pala, tara na. Masayang-masaya si Uka dahil hindi niya inakalang mangyayari ang araw na ito. Sa labas, napansin siya ng mga dati niyang bully. Isa sa kanila ang nagsabi, ayun ba yung mukhang bata? Bakit siya nandito? Bumagsak ba siya? Utak na lang ang matino sa kanya, mukha pati yun wala ng kwenta. Tinanong ng kaklase nila, bakit mukhang bato, ang tawag niyo sa kanya? Pinaliwanag ng bully, noong middle school, palagi kasi siyang tulala. Hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. At sobrang tanga pa niya sa PE, mahuli mo siyang palaging nag-iisa sa gilid, parang baliw. Sumagot pa ang isa, oo nga. Mukha siyang tulok na walang mga kaibigan. Talunan kasi siya, sabay silang nagtawanan, at lubhang nalungkot si Uka. Dahil dito, tumakbo siya palayo habang patuloy siyang pinagtatawanan. Nainis si Endo sa mga walang hiya nilang kaklase, pero nagtataka rin siya. Bakit pinili ni Uka na mag-aral dito kahit alam niyang nandito ang mga taong ito? Samantala, malungkot si Uka. Sinabi niya sa sarili, masyado na akong mapili. Tama sila, mukha akong bato, walang kwenta, at hindi magkakaroon ng kaibigan. Ngunit naisip niya rin, pero kung magpapatuloy ako sa ganitong pag-iisip, walang magbabago sa akin. Maya-maya, nakatulog siya sa library dahil sa matinding lungkot. Naiwan niya sa mesa ang kanyang notebook na may nakasulat. Kailangan kong magbago. Nagising na lang siya nang marinig niyang may nagsalita. Palagi ko ring sinasabi yan sa sarili ko. Kailangan kong magbago. Pinush ko ang sarili ko, pero sa huli, mas nahirapan lang ako at mas na-pressure. Si Kai ang nagsalita, pero si Uka ay nag-zone out lang at nagtataka kung anong ginagawa ni Kai sa library. Biglang nagsalita si Kai, ano ba yan? Sabay alis. Dahil dito, sumigaw si Uka, sorry. Pero biglang sinigawan siya ni Kai, huwag kang mag-sorry. Napatulala si Uka at muling sinisi ang sarili. Sinabi niya, nakakainis talaga ako. Kahit sa harap ni Kai, ang aura kong binibigay ay sobrang pangit. Hay nako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko. Pero maya-maya, nagulat siya sa narinig. Pinag-uusapan na naman siya ng mga bully at binabalak siyang pagtripan ulit. Itinapon nila ang kanyang sapatos sa basurahan. Agad na tumakbo si Uka. Pagdating niya, halos maiyak-iyak siya dahil akala niya ito na ang bagong simula niya. Pero sumabli na naman. Ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa ring nagbabago. Palagi pa rin siyang pinagtitripan at binubuli. Napaisip siya, dapat yata maging parang mukhang bato na lang ako palagi. Pero nagulat siya nang biglang sumigaw si Kai. Mag-react ka naman kahit kaunti.
Humingi ka ng tulong sa iba. Malungkot na sumagot si Uka, pero, kanino? Nagulat si Kai at natulala. Napaisip si Uka, kung sa ibang school ako nag-enroll, siguradong wala na ang mga bully ko. Payapa at tahimik na sana ang buhay ko, pero pinili kong dito mag-aral dahil kay Kai. Bumalik tayo sa nakaraan. Qualified si Uka sa isang mataas na paaralan, at siya lang ang nag-iisang estudyanteng nakapasa dito. Ito na sana ang pagkakataon niyang makalayo sa mga bully niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, ang gusto talaga niyang baguhin ay ang sarili niya, hindi ang kanyang environment. Isang gabi, naglalakad si Uka. Gustong-gusto niyang pumasok sa Hakimitsu High, pero bigla niyang nakasalubong ang mga bully niya. Kung ano-ano na namang masasakit na salita ang sinabi nila sa kanya. Ngunit may isang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan at pinapanood sila. Naiwan si Uka na nakasalampak sa sahig, wala nang lakas lumaban dahil sa lungkot. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanya. May hawak itong lemon soda. Kinuha nito ang papel na hawak ni Uka at sinabing, bagay sa iyo na mag-aral dito sa Hakimitsu High. Dahil dito rin ako mag-aaral. Nabigla si Uka sa narinig. Sabay alis ng lalaki. Doon niya unang nakita ang lalaking may kulay lemon na buhok. Sobrang napanganga siya sa kagwapuhan nito. At sa hindi niya malamang dahilan, napaiyak siya. Dahil doon, napagdesisyonan niyang dito mag-aral, kahit nandito ang kanyang mga bully. Alam niyang hindi na siya maalala ni Kai, kahit mag-aral siya dito. Pero masaya na rin siya, dahil makikita niya ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Muling tumakbo si Uka at bumili ng lemon soda. Pagbalik niya sa eskwelahan, pinagtripan na naman siya ng mga tokmol na yun. Hiningan siya ng pera pangkain. Agad binuksan ni Uka ang bag niya, kinuha ang lemon soda, at itinapat ito sa mga nambubuli sa kanya. Habang nangyayari ito, si Kai ay nakatayo lang sa gilid nanunood. Pero bago pa man makagalaw si Uka, agad siyang tinulak ng isa sa mga tokmol. Bumagsak siya sa sahig. Agad lumapit si Kai. Handa siyang ipagtanggol si Uka. Lumapit din ang isa sa mga kaklase nila. Sabay tanong ni Kai, ano na? Sabihin mo na. Yung sinabi ko sa'yo kanina na manghingi ka ng tulong. Nagkatitigan silang dalawa, pero ayaw magsalita ni Uka. Kaya napabuntong hininga si Kai. Hay nako, Ediwa. Bago pa niya matapos ang sinasabi. Biglang nagsalita si Uka habang umiiyak. Tulungan niyo ako, ngumiti si Kai. Sabay sabing, good job. Tapos, sumigaw siya sa mga tokmol. Kapag pinagtripan niyo pa si Uka, o sinaktan niyo siya. Babasagan ko mga mukha niyong mababaho kayo. Nagtakbuhan ang mga bully. Iniwan nilang luhaan si Uka, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya inasahan ito. Hindi niya inakalang may taong handang protektahan siya. Lumapit si Kai kay Uka. Tumayo ka dyan at tumigil ka na sa Kai iyak. Magmumukha kang mahina. At isa pa, nakaharang ka sa daan, gaya nung gabi na yun. Nabigla si Uka. Naalala pa rin ito ni Kai. Napatingin siya kay Kai at napangiti. Sa isip ni Uka, simula sa araw na to, si Kai na ang lahat para sa akin. Nagulat siya. Sa wakas, nakangiti na si Uka. Labis na natuwa si Kai. Kinabukasan, nakita ni Uka muli ang grupo ni Kai at napaisip kung seryoso sila sa sinabi nila kahapon. Pero duda si Uka na totoo ito, kaya sinabi niya sa sarili niya na huwag masyadong mag-assume. Maya-maya, nakasalubong niya si Kai at mahina niyang sinabi, good morning, sabay alis. Kasabay nito, sinabi niya sa sarili, sinabi ko na nga ba? Wala siyang pake sa akin at hindi totoo ang kahapon. Pero napatigil siya nang biglang sinabi ni Kai, hindi ko narinig masyado. Mahina ang boses mo, kaya naman agad sumigaw si Uka ng good morning. Pero masyado itong malakas at halos lahat ay nakarinig nito. Binati rin siya ni na Endo ng good morning, kaya nabigla siya at namula. Nahihiya siya ng sobra, kaya nagtatakbo si Uka, na nag-iwan sa kanila ng pagtataka kung bakit. Habang tumatakbo, masaya siya habang lumuluha dahil ngayon lang niya naranasan ang pakiramdam ng may kaibigan. Maya-maya, sa kanilang PE class, nakatayo lang si Uka na parang poste at hindi gumagalaw. Napansin siya ng mga kaibigan ni Kai, at may nagsabing, totoo nga ang sabi-sabi tungkol kay Uka Ishimori. Ginagawa pala ito ni Uka dahil ayaw niyang makasagabal at magpabigat sa mga kasama niya. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang sumali dahil mukhang masaya. Maya-maya, tinawag ni Kai si Ayumi at may ibinulong sa kanya. Nagsimula na ang laro,
at nagtataka ang mga kakampi ni Ayumi dahil nakatayo lang ito at nag-iisip ng malalim. Maya-maya, pinasa niya ang bola kay Ishimori sabay sigaw, "Kaya mo yan, Uka Ishimori." Kusang gumalaw ang katawan ni Ishimori, sabay tira, at pumasok ito. Laking gulat ng lahat dahil, sa pagkakaalam nila, napakawalang kwenta ni Ishimori pagdating sa sports. Nang tumingin si Ishimori, nakatulala ang lahat sa kanya, kaya agad siyang nag-sorry. Pero natahimik siya nang biglang lumapit ang lahat at walang ibang sinabi kundi papuri sa galing niyang tinatago. Maya-maya, sinabi ni Ayumi sa kanya na si Kai ang nag-utos na ipasa ang bola kay Ishimori. Sinabi pa ni Ayumi, "Nagdalawang isip pa ako kung ipapasa ko sa'yo, dahil baka mabuli ka, pero kilala ko si Kai, hindi siya gagawa ng ganyang bagay." Natuwa naman si Ishimori at sinabing, "Oo, alam kong hindi niya gagawin yun." Maya-maya, nakita ni Kai ang tatay ni Ishimori na nakikiusap sa prinsipal na bantayang maigi ang anak niya dahil madaming bully sa eskwelahan. Sa eskwelahan, tinanong nila si Ishimori kung bakit niya pinili doon mag-aral. Kaya naman sumagot si Ishimori, "Dahil ang eskwelahang ito ay puno ng mga bagay na hinahangaan ko. Mukhang masaya at malaya ang mga estudyante." Sumagot ang mga kaklase niya, "Tama ka dyan. Kaya mag-relax ka lang at mag-enjoy." Sabay tanong nila, "Ano-ano ang mga bagay na na-enjoy mo dito sa school?" Sumagot si Ishimori, "Gusto kong maggala pagkatapos ng school at hindi umuwi hanggat hindi pa umaga." Sumagot si Ayumi, "Pagtakas ba sa school ng gabi?" Masayang sumagot si Ishimori, "Oo. Masaya siguro yun." Sabay isip, "Masaya siguro pag ginawa ko ang mga bagay na kabaligtaran ng kung sino ako." Pero napahinto sila nang biglang magsalita si Kai at sinabing, "Imposible yun, sakuan mo na. Sa tingin mo ba, bagay sa'yo ang mga ganong bagay? Huwag mo nang subukan yun, hindi bagay sa'yo." Nagulat ang mga kaklase niya at napabulong, "Wow, grabe ka naman, Kai." Natigil lang sila nang may dumating na mga babae at sinundo si Kai. Tinanong si Ishimori ng kanyang mga kaibigan kung okay lang siya. Kaya sumagot siya at sinabing, "Okay lang ako," pero kita sa kanyang mga mata na malungkot siya. Maya-maya, pilit kinakausap ng mga kaibigan niya si Kai at sinasabing, "Grabe ka, bakit ang harsh mo sa kanya? Hindi ba kaibigan na natin si Ishimori?" Pero seryosong sumagot si Kai, "Huwag niyo nang isipin ang sinabi ko." Sa loob ng silid, nag-iisa si Ishimori at napaisip, tama nga si Kai. Hindi porket sumasang-ayon na sa akin ang lahat, ibig sabihin matutupad na ang lahat ng hiling ko. Biglang may malakas na pagsabog kaya agad siyang napatigil at kinabahan ng todo. Sa ibaba, narinig din ito ng grupo ni Kai at nag-alala ang mga kasama niya kung ano ang nangyari. Lumapit si Kai at nakita niya ang mga takmol na bully na may binabalak na naman kay Ishimori. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Samantala, takot na takot si Ishimori dahil may mga naghahanap sa kanya at halatang may masamang balak sila. Pumasok ang mga lalaki sa silid, pero nagulat sila dahil walang tao rito. Alam nilang nandito lang si Ishimori kaya sinabi nilang, "Lumabas ka na." Nagtago si Ishimori habang takot na takot at napapaisip, bakit? Ano ang ginawa ko? Pero hindi rin nagtagal at nakita siya ng mga misteryosong lalaki. Agad siyang hinayla ng isa sa kanila. Habang dinadala siya sa isang lugar, nagsalita ang lalaki, "Sorry, Ishimori, pero para ito sa aking girlfriend." Habang hila-hila siya, napaisip si Ishimori, "Hindi ko kailangang hayaan lang na mangyari ito. Marami pa akong pangarap na gustong gawin." Ngunit hindi niya alam ang gagawin. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Kai, "Humingi ka ng tulong sa akin." Hindi na siya nagdalawang isip at sumigaw, "Kai." Agad itong dumating at walang sabi-sabing binangga ang lamesa sa mga takmol. Galit siyang nagsalita, "Kami bang dalawa ang hinahanap niyo?" Sabay banta, "Kapag ipinagpatuloy niyo pa ito, hindi lang pagbagsak ng lamesa ang aabutin niyo." Dahil dito, tumakas ang mga takmol habang takot na takot. Bigla namang bumagsak si Ishimori dahil sobrang nanghina siya sa takot. Lumapit sa kanya si Kai at sinabing, "Baka mahimatay ang papa mo pag nalaman ang nangyari sa'yo dito." Nagulat si Ishimori dahil hindi niya alam na pumunta ang papa niya. Sabay sabi ni Kai, "Dalian mo at umuwi ka na. Baka nag-aalala na siya sa'yo." Dito na-realize ni Ishimori na pinuprotektahan lang siya ni Kai kaya niya sinabi ang mga masasakit na salita kanina tungkol sa gusto niyang gawin. Sinabi pa ni Kai, "Napakabadoy at liit ng pangarap mo.
Pero ang mga pangarap mong yun, tutuparin ko. Namula si Ishimori at natulala kaya muling sinabi ni Kai, bilisan mo at umuwi ka na sa papa mo. Pero nanatili lang siyang nakatulala kaya napasigaw ulit si Kai, uuwi ka na, kako. Dal-iyan mo. Dahil doon, napasigaw si Ishimori, okay, sige. Sabay alis ni Kai, na nag-iwan ng matinding pagkalito kay Ishimori. Naisip niya na galit si Kai pero, sa kabila nito, nag-aalala rin ito sa kanya. Sabay sabi sa sarili, akala ko hanggang doon lang ang pangarap ko, pero iba ngayon. Pakiramdam ko, matutupad ito dahil andito si Kai Miura. Dito niya na-realize ang isang bagay. Sinabi niya sa sarili, wala akong experience sa ganitong bagay, pero alam ko kung ano ito. In love ako sa kanya. Habang pauwi, sinabi niya sa sarili, hindi ako marunong makipag-usap sa ibang tao, isa akong talunan na walang kaibigan. At ang pagmamahal, hindi pa ito pumasok sa isip ko kahit isang beses. Pero, isang kagaya ko ay nakahanap ng lalaking mamahalin. Kinabukasan, pinagtatawanan si Kai at pinapagalitan ng teacher dahil natutulog siya at wala siyang pakialam sa klase. Gusto sanang ipagtanggol ni Ishimori si Kai, pero wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Pagkatapos ng klase, napansin niya si Ayumi at si Seto na nagpapurian. Pakiramdam niya ay may gusto sila sa isa't isa at nasasabi nila sa isa't isa ang lahat ng papuri. Sabay tingin niya kay Kai Miura at sinabing, pero hindi kami kagaya nila. Ang turing lang sa akin ni Kai ay isang nakakainis na bata. Kaya dapat gawin ko ang lahat para hindi niya ako kainisan. Dahil dito, umalis kaagad si Ishimori. Pero pag alis niya, nagulat sina Kai at ang grupo niya dahil may plano sana silang maglibot, pero wala na si Ishimori roon. Habang naglalakad pa uwi, napatingin siya sa isang magandang damit at napaisip, ano kaya ang tingin nila sa akin? Biglang may dumating na mga babae at niloko siya. Sinasabing wala siyang ayos sa sarili at mukha siyang bato. Natulala si Ishimori, pero natigil siya nang dumating sina Kai. Napansin niyang mainit ang ulo nito at bigla itong sumigaw sa kanya, huwag ka umuwi ng bigla-biglaan. Kaya naman napatanong si Ishimori, bakit? Hindi ba sabi mo umuwi ako agad? Kaya naman, pinaliwanag ni Takamine, ang ibig sabihin ni Kai ay gusto niyang maglibot kasama ka ngayon. Nagtaka si Ishimori, kaya sinabi ni Kai, hindi ba sabi ko, tutuparin ko ang pangarap mo? Sumagot si Ishimori, dapat ko bang seryosohin ang sinabi mong yun? Kaya naman, sumagot si Kai, ano ba yan, akala mo nagbibiro ako? Nakakainis ka naman. Naglakad na si Kai at sinabing, halika na, sundan mo ako. Samantala, namumula si Ishimori at sobrang saya niya, pero napatigil siya nang maisip na baka nahihiya si Kai na makita ng mga tao na kasama siya. Tinawag siya ni Kai at sinungitan, sabay tanong ni Takamine, wala ka bang curfew, Ishimori? Sinabi naman ni Ishimori, meron, mga 5 o'clock. Pero nang tingnan ni Kai ang oras, malapit nang mag 5 o'clock, kaya naman agad siyang umalis at sinabing, sige, sige. Next time na lang. Habang si Ishimori naman ay humahabol sa kanya at sinusubukang mag-sorry. Dahil dito, lalo siyang nainis at sinabing, hindi ba sabi ko, huwag ka ng sorry. Pero si Ishimori naman ay hindi na alam ang sasabihin at nautol-utol na, gabo. Agad namang sumigaw si Kai, ginagago mo ba ako? Sagot naman ni Ishimori, hindi, no. Anong gabo, ang sinasabi mo? Nagtalo ang dalawa at kung ano-ano na ang kanilang pinag-uusapan habang nakatitig lang sa kanila si Takamine, sabay tawa. Dahil dito, napatigil sina Kai at Ishimori. Hindi ko malaman kung nagkakasundo ba kayo o normal lang sa inyo yan. Pero wag ka mag-alala, Ishimori, alam mo bang napaka-rare ni Kai Miura na mag-approach ng babae, sabi ni Takamine. Nagtaka naman si Ishimori, kaya agad nagdahilan ng kung ano-ano si Kai. Maya-maya, sinabi ni Takamine na sasamahan na nila si Ishimori pa uwi. Pero sinabi ni Ishimori na, wag na, okay lang ako. Sabay tanong niya, saan naman kayo pupunta pagkatapos nito? Sinabi ni Takamine, pupunta kami sa karaoke. Naghihintay na sina Ayumi at Seto doon. Sabay tanong ni Kai, saan banda ang bahay mo, Ishimori? Itinuro ito ni Ishimori, kaya sinabi ni Kai, halika na, sasamahan kita hanggang doon. Umalis ang dalawa, habang si Takamine ay mas piniling maiwan at nagsabing hihintayin na lang niyang bumalik si Kai. Tahimik na naglalakad ang dalawa, habang si Ishimori ay napapaisip,
Hindi ako makapaniwalang magkasabay kaming maglakad, at hinahatid pa niya ako. Kaya naman, nag-thank you siya, pero mahina lang ito. Agad niyang nilakasan at inulit, salamat. Sumagot si Kai, ilang beses mo ba uulitin? Sumagot si Ishimori, kahit ilang beses, hanggat maging sapat. Sabay tanong ni Kai, ano ba tingin mo sa sarili mo, Ishimori? Sumagot si Ishimori, ganun pa rin, sabi nila, para akong bato. Sumagot si Kai, hanggang kailan ka magpapatuloy sa kakaisip kung bato ka o hindi? Okay lang naman maging bato, Nabigla si Ishimori, sabay tanong ulit ni Kai, kaya, ano pa ang tinatago mo? Naguluhan si Ishimori sa ibig sabihin ni Kai, kaya sinabi nito. Magaling ka naman gumalaw, gaya sa basketball, ang bilis mo at ang galing. Tingin mo ba bato ka? Nakatayo ka lang at sobrang takot kumilos dahil sa iniisip mong sasabihin ng ibang tao. Pero sa pagsubok ng mga bagay, doon mo malalaman kung ano ang kaya mong gawin. Alam kong marami ka pang kayang gawin na hindi mo pa nadidiskubre. Oo, tinulungan kita noon, pero yun pa lang ang simula. Ang lakas na nakuha mo, galing yun sa'yo, hindi sa akin. Hindi mo kailangang mahaylan ang nakaraan mo. Oo, tingin nila sa'yo ay parang bato, pero tandaan mo, hindi ka lang basta bato, isa kang batong kristal na sobrang halaga. Magpatuloy ka, Ishimori, huwag mong pansinin ang mga tokmole na nang aapi sa'yo. Magsisimula na ang ligayang matagal mo nang hinahanap. Dahil dito, natulala si Ishimori. Ang dating tawag sa kanya na nagdudulot ng sakit ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan, isang bagay na kanyang pahahalagahan. Nagngiti siya at nagsabing, may isa na ulit akong pangarap. Hindi na ako magiging abala sa'yo. Nabigla si Kai sa sinabi niya. Lumapit siya kay Ishimori, isinaut ang hood sa ulo nito, at sinabing, pag nakita tayo ng ibang tao, baka akalain nilang binubuli kita dahil umiiyak ka. Nabigla si Ishimori at muntik nang mag-sorry, pero bago pa siya makapagsalita, inasar siya ni Kai. Gabo, sabi ni Kai habang pinipigilan ang tawa. Seryoso, ano ba talaga ang gabo na yun? Tumawa siya bago umalis, habang si Ishimori naman ay natulala, bago ngumiti at sabihing, bukas ulit. Oo, sagot ni Kai, sabay lingon sa kanya habang naglalakad palayo. Tumakbo si Ishimori pauwi, masayang inaalala ang lahat ng sinabi ni Kai Miura. Hindi siya makapaniwalang may isang taong kagaya niya na talagang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sabay sabi niya sa sarili, hindi ako basta-basta nai-inlove, pero pagdating sa kanya, wala nang atrasan nito. Samantala, habang naglalakad si Kai, sinabi ni Takamine, sobrang masunurin sa'yo ni Ishimori, Sumagot si Kai, nilapitan ko siya nung sobrang down niya. Kaya ngayon, sobrang attached na siya sa akin. Ngunit ngumiti si Takamine at sinabing, ikaw lang ang taong lumapit sa kanya. Sigurado ako, para kay Ishimori, ikaw na ang mundo niya. At sa tingin ko, sobrang cute ni Ishimori. Nabigla si Kai sa sinabi ni Takamine. Samantala, si Ishimori naman ay nakatingin sa langit habang iniisip. Ang bago kong pangarap ay magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Para balang araw, masabi ko kay Miura na mahal ko siya. Kinabukasan, nagising si Ishimori dahil napanaginipan niya ang mga salitang sinabi ni Kai sa kanya sa eskwelahan. Dumating ang teacher nila at sinabing babaguhin ang mga pwesto nila sa upuan. Kabang-kaba si Ishimori dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Endo, pero wala siyang lakas ng loob para sabihin ito. Ngunit nang maalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Kai, agad niya itong ginawa, na maski siya ay nagulat sa sarili niya. Habang hiyang-hiyang sinabi, pwede ba kitang maging kaibigan, Endo? Nagtaka si Endo at sinabing, hindi ba magkaibigan naman na talaga tayo? Nabigla si Ishimori at nagtaka. Dahil dito, sobrang nahiya si Endo, dahil akala niya magkaibigan na silang dalawa. Ngunit napansin ni Endo na hindi ito naiintindihan ni Ishimori, kaya naisip niyang linawin ito sa kanya. Naintindihan ni Endo na hindi pa sanay si Ishimori sa mga ganitong bagay, kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Ishimori sabay sigaw, magkaibigan tayo. Pinabunot na ang dalawa ng numero ng uupuan nila. Bumunot na rin si Endo, pero sobrang lungkot niya dahil napakalayo niya kay Seto. Ngunit nang makita ni Ishimori ang kanya, katabi nito si Seto. Kaya agad niyang sinabi ito kay Endo. Hiyang-hiya naman si Endo dahil hindi niya na-realize na alam pala ni Ishimori ang sekreto niyang pagtingin kay Seto. Tumanggi si Endo dahil sa hiya, pero kinulit siya ni Ishimori at pinilit.
Wala na siyang choice kundi pumayag at magpasalamat kay Ishimori. Nagpunta na si Ishimori sa upuan niya at natulala siya. Pero natigil ito nang batiin siya ni Takamine dahil magkatabi sila ng upuan. Paglingon naman ni Ishimori sa kabila, nakita niyang katabi rin niya si Kai. Kaya naman sobrang nag-blank out ang utak niya dahil hindi niya ito in-expect. Dahil sa sobrang pag-iisip, bumagsak si Ishimori, pero napakalaki ng ngiti niya at tawa siya ng tawa sa saya. Kinabukasan, may kumpiyansa at masayang binati ni Ishimori si Endo ng "Good morning", sabay alis. Iniwan niya si Endo na nagtataka, nilapitan lang ba siya ni Ishimori para lang batiin ng good morning. Masayang masaya, pero may halong kaba si Ishimori. Sa wakas, meron na siyang kaibigan, at 2 gwapong lalaki pa ang katabi niya. Dahil dito, sobrang nahihiya si Ishimori na maski lumingon ay hindi na niya magawa. Sa unang beses, nag-alala na si Ishimori sa sarili niya, okay lang ba ang suot at buhok niya? Dahil sa matinding pagkatulala at kakaisip ni Ishimori, napansin siya ng teacher niya at tinanong kung gusto niyang lumipat ng upuan. Pero bago pa siya makasagot, sinabi ni Kai sa guro na hindi na kailangan ni Ishimori lumipat ng pwesto. Dahil dito, nagulat si Ishimori at agad na sumang-ayon sa sinabi ni Kai. Dahil sa ginawa ni Kai, napatanong ang kaklase nila kung nagde-date silang dalawa. Agad namang nagpanik si Ishimori at tumanggi, ganun din si Kai, na agad na nagsabi, hindi no. Nire-rehab ko lang siya. Sumagot naman ang isa sa mga kaklase nila at sinabing, sa bagay, hindi naman ganyan ang mga type mong babae. Dahil dito, natulala si Ishimori at napaisip, hindi naman talaga niya totoong kilala si Kai, at hindi rin niya alam kung anong klaseng babae ang gusto nito. Maya-maya, nag-abot na ng test paper ang teacher nila, pero sinabi ni Kai na palitan ang test paper ni Ishimori dahil sira ito. Dahil dito, nagpasalamat si Ishimori kay Kai, at nagsalita naman si Kai, walang anuman, Ishimori, na siyang nagpula sa mukha ni Ishimori. Maya-maya, nagsimula na ang klase, pero napansin ng teacher nila na natutulog si Kai. Agad niya itong binato ng pambura ng blackboard, pero nasalo ito ni Kai. Napapalakpak si Ishimori, kaya agad siyang sinita ng guro, Hoy, Ishimori! Bakit ka pumapalakpak? Maya-maya, napag-usapan si Ishimori ng mga kaklase niya, bigla raw siyang naging friendly. Medyo nalungkot si Ishimori, dahil naisip niya na baka nakakainis at nakakaistorbo na siya sa kanila. Pero biglang nagsalita si Kai, mali kayo. Sa totoo lang, napakabuti niyang tao. Sobrang kahanga-hanga siya. At mas maganda kung mas makikilala niyo talaga siya. Dahil sa sinabi ni Kai, natameme si Ishimori, lalo na nang halos lahat ng kaklase niya ay nakipagkaibigan na sa kanya. Napayuko siya, na siyang nagpasaya sa lahat, maski kay Kai Miura. Sabay tanong ni Ishimori kay Kai, ano dapat kong gawin? Hindi ko alam paano aasta. Sinagot siya ni Kai, nag-hi sila sayo, edi batiin mo rin sila. Binati ni Ishimori ang buong klase, na lalo pang nagpatawa sa lahat. Mas lalong tumawa si Kai, habang si Ishimori ay parang nababaliw na dahil hindi niya alam kung paano kikilos at kung ano ang gagawin. Pero biglang natigil si Ishimori nang magsalita si Kai, sinabi ko sa kanilang lahat na kahanga-hanga ka. Kaya wag mo kong ipahiya. Pero wag kang mag-alala, babantayan kita, nasa tabi mo lang ako. Natulala na lang si Ishimori at tila nagyelo sa sinabi ni Kai. Maya-maya, nag-alala ang mga kaibigan nila dahil bigla na namang nawala si Kai nang walang palam. Dito naisip ni Ishimori na marami pa siyang hindi alam tungkol kay Kai Miura. Agad naman niyang hinanap si Kai, at halos buong eskwelahan ay inikat niya para makita ito. Maya-maya, pumasok si Ishimori sa storage room, pero wala siyang nakita roon. Aalis na sana siya, pero may nakita siyang paa sa likod ng mga kahon. Nilapitan niya ito, at laking gulat niya nang makita si Kai Miura. Nagising si Kai at nagulat din siya, dahil hindi niya inasahang makita siya roon ni Ishimori. Natigil sila nang marinig ang tawag ng mga kaibigan nila. Kaya sinabi ni Kai kay Ishimori na tumahimik at isarado ang pinto. Pagkatapos nito, tinanong ni Ishimori si Kai at sinabing, kapag nawawala ka bigla, dito ka talaga nagpupunta. Sumagot si Kai, hindi naman ganon. Nagpupunta lang ako dito pag sobrang antok ko, sabay tanong kay Ishimori kung bakit siya napadpad sa storage room. Sumagot si Ishimori, kanina ka pa nila hinahanap, kaya napunta ako rito.
Bumilib naman si Kai at sinabing, kahanga-hanga ka. Ikaw ang unang nakahanap at nakakita sa akin habang nagtatago dito. Hindi alam ni Ishimori ang isasagot, kaya sinabi na lang niyang aalis na siya. Pero biglang nagsalita si Kai, bakit ka aalis? Hindi ba may dahilan kung bakit mo ko hinanap? Dahil dito, agad lumapit si Ishimori sa kanya at iniabot ang balanggat ni Kai. Nabigla si Kai dahil napakabango ng sombrero niya, bagong laba ito. Pinaliwanag ni Ishimori na inalagaan niya ang sombrero dahil napansin niyang palaging suot ito ni Kai at mukhang napakahalaga sa kanya. Sumagot naman si Kai, hindi naman, sabay paliwanag na ang totoo, sinusuot niya ito dahil sa bad hair. Kapag natutulog daw siya, sobrang nagugulo ang buhok niya kaya palagi siyang nagsusuot nito. Nabigla si Ishimori nang makita niyang nagbo-blush si Kai at tila nahihiya sa sinabi niya. Hindi na nakatiis si Ishimori sa kilig kaya bigla na lang siyang tumalikod. Tinatawag siya ni Kai at tinatanong kung bakit, pero hindi sumasagot si Ishimori. Maya-maya, nagulat si Kai nang makita ang napakagandang ngiti ni Ishimori habang natatawa ito at nagsusorry sa kanya. Maya-maya, lumabas na sila, at agad na nakita si Kai ng mga kaibigan niya. Alalang-alala ang mga ito at tinanong kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Kai, nagtago lang ako. Nakakapagod minsan kapag masyadong maraming tao sa paligid. Dahil sa narinig, halos mabaliw si Ishimori, naisip niya na baka nakakaistorbo siya kay Kai Miura. Kaya naman napasabi ang isa nilang kaibigan, ano? Grabe ka naman. Lalayuan mo kami pero pag si Ishimori, okay lang? Sumagot si Kai, oo. Pag si Ishimori, okay lang. Para kasi siyang inorganic substance o isang gamot. Natameme si Ishimori at tinanong kung saan talaga pumunta si Kai, pero agad siyang inakbayan ni Kai at inilakad palayo sa kanila. Sabay bulong nito, sekreto lang natin to. Dahil dito, sumaya si Ishimori, mas nakilala niya si Kai ngayong araw, at dahil dito, mas lalo siyang nahulog sa kanya. Ilang araw ang lumipas, at nagsimula na ang field trip nila. Hiyang-hiya si Ishimori sa paligid niya, lalo na't pinag-uusapan siya ng lahat. Napansin kasi nilang napakalaki ng bag niya, at siya lang ang naka-pay uniform. Pero dumating sina Endo para i-comfort siya, na nagpagan sa loob ni Ishimori. Maya-maya, nagyaya na si Seto kay Endo na maglibot, tila isa itong date. Kaya naman sinabi ni Ishimori, good luck. Boto ako sa'yo, Endo. Habang nakatingin si Ishimori kay Kai, napansin niyang napakaraming babae ang nasa paligid nito, hinihiram ang kanyang sombrero. Napansin siya ni Kai, at nakita ni Ishimori ang dismaya sa mukha nito. Naisip niyang baka yun ay dahil sa suot niya, kaya naman agad siyang umalis dahil sa hiya. Sabay tanong ni Takamine kay Kai, bakit ka nakatulala? Ngumiti si Kai at sinabing, napakalupit ng suot ni Ishimori, no? Pinigil ni Takamine ang tawa habang sinasabi, grabe ka, Kai. Huwag mo naman siyang pagtripan. Pero seryosong sumagot si Kai, hindi ko siya pinagtitripan. Napaisip lang ako na palagi niyang ginagawa ang best niya sa lahat ng bagay, pero parang wala itong napupuntahan. Sinabi niya ito na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Masayang naglalakad mag-isa si Ishimori, pero natigil siya nang biglang may nagsisigawan sa mga kaklase nila. Kai, kunin mo ang balanggat mo dito. Pero may isang kaklase nilang nagsabi, bakit hindi mo nalang kunin? Sigurado akong madami naman siya niyan, Simula middle school, palagi na siyang nakabalangot. Pero oo nga, ano? Bakit ba siya palaging nakasuot ng balanggat? Nabigla si Ishimori at hindi sinasadyang mabanggit ang tunay na dahilan kung bakit palaging suot ito ni Kai. Pero agad na tinakpan ni Kai ang bibig niya at sinabing, huwag kang maingay. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Natameme ang isang babaeng may crush kay Kai at napasigaw, ano yun? Ano yung sinabi niya? Samantalang si Ishimori ay sobrang namumula at hindi makagalaw. Napaisip siya, basta-basta niya yun sinabi sa akin. Akala ko alam na ito ng lahat. Sabay napaisip kung bakit sa kanya lang ito sinabi ni Kai. Pagsapit ng lunch break, agad siyang hinanap ni Endo at sinabing sabay silang kumain. Pero nabigla siya nang makita niyang nagtatago si Ishimori sa likod ng isang puno habang tahimik na kinakain ang kanyang baon. Nagsimula na silang kumain, at maya-maya, nagpuntahan na rin ang iba nilang kaibigan. Sa wakas, marami nang kasabay kumain si Ishimori. Habang kumakain sila, napansin nila ang ibang kaklase nilang nakatingala sa taas.
Sinabi ni Seto, romantic spot to. Kapag tumingin ka sa puno, parang heart ang langit sa view. Pero napansin niyang seryoso si Kai, kaya napatanong siya, meron ka na sigurong dinalang babae na kadate mo dati dyan sa romantic spot, no? Nabigla si Ishimori at gulat na gulat ang lahat, hindi makapaniwala sa narinig nila. Samantalang si Kai, pikan na pikan sa sinabi ni Seto. Dahil dito, nalungkot si Ishimori at may na-realize siya. Siguradong may babaeng minahal at naging karelasyon si Kai noon. Kaya naman, ang maliit nilang sekreto ay wala lang pala. Napasabi siya sa sarili niya, masyado yata akong assuming. Maya-maya, nagsimula na silang mag-explore. May 200 silang pagpipilian, isang maayos na daan at isang mas magubat. Pero hindi nila alam, may masamang intensyon ng isa nilang kaklase. Dahil sa selos, inuto ng isang kaklase nila si Ishimori at sinabing doon dumaan ang mga teacher nila sa mas magulong daan. Kaya naman, naniwala si Ishimori at sinabi sa lahat, dito tayo dumaan, dito kasi dumaan ang mga guro natin. Habang naglalakad sila, unti-unting napansin ng lahat na pahirap ng pahirap ang daan. At sa hindi inaasahan, lumakas pa ang ulan. Dahil dito, nagtakbuhan ang iba sa grupo, naghahanap ng mas madaling daanan. Pero seryosong sumigaw si Kai, huwag kayong magtakbuhan. Delikado yan. Kapag nagkahiwalay tayo, baka may mawala. May isa pang nagtanong kay Ishimori, bakit parang seryoso si Kai? Nawawala ba talaga tayo? Kabado man, tapat na sumagot si Ishimori. Oo, nawawala nga tayo. Nabigla ang lahat sa kanyang sagot. Unti-unti nang tumataas ang kumpiyansa ni Ishimori, at kasabay nito, unti-unti na rin silang nagkakadevelopa ni Kai Miura. Magtatagumpay kaya si Ishimori, hindi lang sa buhay na gusto niya, kundi pati na rin sa puso ng lalaking gusto niya. Abangan sa mga susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito.